Sa tahimik na nayon, rinig na rinig ng mga mamamayan ang ragasa na habulan ng sasakyan at putok ng baril, sigawan ng mga tao. Ilang buwan na ang lumipas at sumapit na nga ang araw ng halalan. At syempre, todo suporta ang buong angkan ni Mang Ernesto kay Mr. Suarez. Impact dahil sa angkan ni Mang Ernesto ay paniguradong lamang na si Mr. Suarez sa butuhan. Hindi sa pagmamayabang, pero halos sakop ng angkan ni Mang Ernesto ang nayon. Kaya panigurado ng panalo si Mr. Suarez. Kung bumuto, kuyog ang mga ito. Matatandaan nating naging napakabuti ni Mr. Suarez kay Mang Ernesto. At ang kabutihang yun ay kumalat sa buong angkan ni Mang Ernesto dahil sa paglipas ng maraming buwan sobrang sinuwerte ang hanap buhay ni Mang Ernesto at dahil doon natulungan niya rin ang mga ito. Dahil iyon sa kabutihan ni Mr. Suarez. Ilang oras bago ang halalan ay maririnig ang ragasa ng sasakyan, si Aling Juanita at Mang Ernesto at ang isang taong gulang pa lamang na anak ay nalalagay ang kanilang mga buhay sa panganib. Pinaputukan ang kanilang sasakyan, pagaywang-gaywang ito. Sa kalsada, si Mang Arnold na nagmaniho ay alam niya agad ang susunod na mangyayari. Kuya, pagkahinto ko sa sasakyan, tumakbo kayo kaagad sa may maisan, iligtas niyo mga sarili niyo. Ano ka? Tanong ni Mang Ernesto sa kapatid. Huwag niyo na akong isipin, ang mahalaga makaligtas kayo. Pagkahinto ay agad silang tumakbo sa may maisan. Si Arnold naman ay patuloy ang diretsyo ng sasakyan para siya ang habulin ng mga ito. Lingid sa kaalaman nito ay may mga tao pa ring humahabol kila Mang Ernesto. Humahangos at pagod na pagod ang mag-asawa, nakakubli sila sa ilalim ng maisan habang takip ni Mang Ernesto ang bibig ng umiiyak na anak. Dinig nila ang putok ng baril. Si Arnold, bulong ng nanginginig na si Aling Juanita, pigil ang galit ni Mang Ernesto. Hindi nila papatayin si Arnold, gagamitin nilang pain yon para mapigil ang pagsuporta natin kay Mr. Suarez. Bulong nito sa asawa. Maingat ang mga galaw nila, takot na makagawa ng ingay. Nanatili ang mag-asawa sa ganong sitwasyon hanggang lumiwanag ang araw. Pagkalabas nila mula sa pinagkakublihan, ay may narinig silang mga boses. Nanginginig pa rin sa takot si Aling Juanita. Nang mabusisan ni Mang Ernesto ang kapatid, tuluyan na silang lumabas. May kalsada, nabigo sa paghabol ang mga armadong tao kay Arnold at nakahingi ito ng tulong. Mabuti naman at ligtas kayo. Tayo na at umalis na sa lugar na ito at pakiramdam ko ay hindi pa rin ligtas dito. Maya-maya pa ay dumating na rin ang mga pulis. Tanong sila kung nakilala nila ang mga taong humahabol sa kanila. Hindi sagot ni Mang Ernesto. Ang tanong ang mga pulis, every details na nangyari ay kailangan nilang isalaysay. Si Aling Juanita hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Kailangan siguraduhin nating manalo si Mr. Suarez dahil kung hindi baka mas lalong malagay ang buong angkan natin sa panganib. Tawagan ko na sila at sila na rin ang magbigay alam sa iba. Tawagan ko na rin si Mr. Suarez para ipaalam ang nangyari at para na rin makapag-ingat. Wag na kuya, sagot ni Arnold. Doon ako dumiritso kanina kaya alam nila ang nangyayari. Pagkalipas ng ilang oras, natapos din ang butuhan at nanalo nga si Mr. Suarez. Ilang buwan na rin ang lumipas simula nang manalo si Mr. Suarez. Marami silang mga naririnig tungkol sa baluktot na pagkapanalo nito. At marami daw itong mga illegal na activity. Mahirap man paniwalaan pero nagkamali ng sinuportahang kandidato ang angkan ni Mang Ernesto. At nalaman din nila na ang may kagagawan sa naganap na habulan at muntik na nilang ikamatay ay ang kampo mismo ni Mr. Suarez. Takot ang mga ito na magbago ang isip nila sa pagsuporta kaya ginawa ang pananakot at sa kabilang kampo isinisi. Isiman si Mang Ernesto ay huli na, wala na silang magawa kundi maghintay sa susunod na kaganapan sa paligid. Isang umaga,
Masayang naglalaro ang mga kabataan sa gilid ng dagat. Mapansin nilang may taong nakahandusay kaya naman pinagkakaguluhan ito ng mga kabataan. Pinalibutan nila ito. At nang mapansin ng isang bata, hala, parang patay na siya. Natakot ang mga kabataan, nagtakbuhan sila at binalita nila kaagad ito sa kanilang mga magulang. Sunod-sunod ang trahedyang naganap sa bayan ng San Luis. Ang mga tao ay takot nang lumabas ng kanilang bahay. Ang araw ay pinag-utos ni Mr. Suarez ang mga tauhan nito na maghanda sila ng isang malaking bangka sa pangingisda. Pinag-utos din nito na huwag kalimutang magdala ng mga pasabog. Sige ho, Mayor. Masusunod po ang iyong pinag-uutos. Sagot ng mga tauhan nito. Kumilos na kayo. Huwag kayong babagal-bagal at kailangang maibalik sa bulsa ko ang pirang pinanggastos ko sa halalan. Pala, sunduin nyo na rin si Mang Ernesto. O sige ho, Mayor. Bakit ho, Mayor, kailangan pa si Mang Ernesto? Kaya naman ho namin. Sagot ng isang tauhan. Dahil gamay ni Mang Ernesto ang karagatan. Puntahan na nga ng mga ito si Mang Ernesto. Nagulat man si Mang Ernesto pero sumama ito sa kanila. Di ba nga ang laki ng utang na loob niya kay Mr. Suarez? Hinahapunan ay naglakbay na nga ang mga kalalakihan at kasama si Mang Ernesto. Tinungo nila ang direksyon na tinuro ni Mang Ernesto. At binalaan niya rin ang mga ito na wag gumamit ng dahas sa karagatan. Dahil maraming mga bagay na hindi abot ng ating imahinasyon. At ayaw ni Mang Ernesto na makadistorbo sila ng mga bagay na hindi dapat madistorbo. Pero ilang oras na sila sa laot, wala pa rin silang huli kaya nagdesisyon na ang mga kalalakihang gumamit ng paputok. Matindi ang pagtutol ni Mang Ernesto pero wala siyang nagawa. 1, 2, 3, sabay-sabay na putok ang kanilang pinakawalan. Tuwang-tuwa ang mga kalalakihan sa resulta dahil sobrang dami ng isda ng kanilang nakuha. Samantalang sa ilalim ng dagat ay nabulabog ang mga sirena. Nagbigay babala kaagad ang reyna sa kanyang mga tauhan. Dahil walang tigil ang gamit ng dahas ng mga kasamahan ni Mang Ernesto, nagdesisyon na si Reynang Ria na takutin ang mga ito. Una, pinalibutan ng mga pating ang bangka. Nung makita ito ni Mang Ernesto ay agad siyang nagbigay babala sa mga ito na itigil na ang pagpapaputok. Pero pinagtawanan lang siya ng mga ito. Hinagisan ng isang lalaki ang pating at agad-agad itong namatay. Pinagmasdan sa ilalim ng dagat ay pinagmamasdan sila ng reyna. Gamit nito ang kanyang mahiwagang kristal. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Maya pa ay nasaksihan ng mga kalalakihan ang bangis ng mga lamang dagat. Sabay-sabay na binangga ng mga pating ang bangka hanggang sa ito'y tumaob. Pagkataob ng bangka ay kanya-kanya silang ligtas sa kanilang mga sarili. At doon na rin nalaman ni Mang Ernesto na nakakahinga siya sa ilalim ng dagat. Nahinga man si Mang Ernesto sa ilalim ng dagat at tinangka nitong tulungan ang mga lalaking kanyang kasama ay hindi niya nagawa dahil may puwersang pumipigil sa kanya. Galit na galit ang reyna ng mga sirena kay Mang Ernesto at sa mga kasama nito. Kaya kahit anong tangkang tulong ni Mang Ernesto sa kanyang mga kasamahan ay wala siyang magawa dahil may malakas na puwersa na pumipigil sa kanya. Ang lahat na kalalakihang kasama ni Mang Ernesto ay nawalan na nga sila ng hininga. Si Mang Ernesto na lang ang nanatiling buhay. Ngunit galit na galit sa kanya ang sirena. Kaya naman, kinuha nito si Mang Ernesto at ginawa itong bihag. Kakabalik pa kaya si Mang Ernesto sa lupa o mananatili itong bihag sa ilalim ng dagat habang buhay?
At dito na po muna magtatapos ang ating kwento. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, click the notification para notified po kayo sa sunod na video.